Okay, I'm back. So, last time, yung topic ko na, what is this? About having that strong feeling or relationship with God or yung presence, hindi ko nabanggit doon yung God's Word. Napakahalagang merong backup na God's Word. Kasi ang God's Word is nagdadala ng essence of the kingdom. Ewan ko pero kinakalang subukan nyo to eh. Subukan yung gamitin ang isang verse. Doon makikita mo yung power ni God eh. Gamitin mo ang isang verse na nararamdaman mo nagbibigay sa iyo ng encouragement. Every time na nandun ka sa period of dryness. Sa akin, ang madalas kong gamitin is yung 1 Peter 7 verse 5. Casting all my cares on Him because He cares for me. Pag wala na akong pera, pag sabit ako, meron akong lahat ng sitwasyon na hindi na nakaka-nervyos, nakaka-stress, nakaka-tense, I will use that verse. Either banggitin ko siya ng dahan-dahan or isipin ko siya at magpo-focus ako kay Lord. While saying that line, I would try to have the Lord Jesus in front of me and telling Him, I'm casting all my worries, my cares, my situation on your feet. At dahil mahal mo ko, alam kong gagawa mo ng paraan. Kung walang solusyon na ito, it's because kailangan ko lang mag-antay. Or siguro nanonood ka, pinapanood mo yung faith ko na inaatake ng kalaban. Alam nyo ba, kwentuhan ko kayo itong si Saint Anthony of the Desert, mabigat yun, siya yung founder ng monasticism. Nung dumarating na lahat ng klase ng demonyo dun sa cave na tinulugan niya, so talagang wow, na-test yung faith niya. Nung, what you call this, nung umiyak na siya kay God, hindi niya maintindihan yung pala yung weakness ng demonyo. Ang weakness ng demonyo, ng kalaban, is pag tumawag ka kay God. Nung umiyak na siya kay God at tinawag niya, Lord Jesus, sabay hagulgol. Lahat ng demonyo parang nakidlatan, nagtatakbuhan sa takot. Takot na takot. Hindi niya maintindihan yun. Pero nakita niya dun yung yun ang tinatawag na revelation. Nakita niya yung truth in application na weakness ng demonyo, hindi sila mananalo once you stay on your faith at tumawag ka sa Diyos. Tumawag ka. Ako nga, ang panlaban ko yung iyak eh. Di ba sabi nila yung mga babae, hilig umiyak. Ako iniiyakan ko si Lord. Matigas ako pagdating sa tao. Yung tipong kaya kong sabihin yung sarili ko, huwag umiyak. Kaya mo yan, tao lang yan. Lilipas din yan. Bukas iba na naman ang kwento, huwag umiyak. Pero pagdating kay Lord, Lord, pagod na ako. Iiyakan ko na siya. Wow. Change chapter the following day. Bigla nag-iiba ang istorya. Kaya nga, ang buhay ko, pag talaga ikinuwento ko ng yung non-stop, yung talagang ginawa mong kwento. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung libro, kulang pa nga yun eh. Ano lang yun, ipitik lang yun eh. Yung talagang kumpleto, pag kinumpleto ng kumpleto talaga, mapapasabi kang totoong may Diyos. At ang faith is, pag napatunayan mong totoong may Diyos. Okay, bigay ko sa inyo yung isang God's Word. James chapter 4, verse 8. Draw near to God, and He will draw near to you. Ito yung sinasabi ko. Kinakailangan tumawag ka kay God, mauna ka. Mali yung
Kung may Diyos kinakalangan hindi nangyayari to. Ay, that is pagyayabang. Hindi tinutulungan ng Diyos ang mayabang. Hintayin nga ng Diyos manghina ka pag mayabang ka. O sige, ayaw mo tumawag sa akin? O sige, panonoorin na lang kita. At pagka pinayagan ng Diyos na atakihin ka ng mga kalaban, tandaan mo, ang kalaban mo madami. Hindi lang demonyo yan. Meron pang evil spirit. Tapos yung evil spirit, maraming klase yan. Pwede ka nga mag-aral ng tinatawag nilang demonology. Pag-aralan mo ang klase ng mga demonyo. Ako, don't wanna waste my time there. Kasi ang katwiran ko, lahat yan loser. Talagang pinag-aaralan ko si God. Kasi talaga interesting. Habang may naroon akong nadidiscover, pinapakita niya sa akin in reality na totoo yun. You know? Like, isa sa napakabigat. Pag merong na born again, kasi akala ko noon, lahat ng tao sinasamahan ng Diyos. Hindi. Ang sinasamahan talaga niya, yung talagang intimate siya, is yung merong Holy Spirit. Kasi yun, anak niya yun Kahit ikaw. Diba? Yung mga prep students, yung pamangkin ko nga nung 5 years old siya, during class, nandun ako sa labas. Inaantay kong matapos yung 3 hours. Kasi first week Gusto kong makita kung matatakot siya, kakayanin niya ba? Dahil kung hindi niya kakayanin, kuhanin ko siya, uwi ko siya. Diba? Ayoko siya matraumatize doon. Kaso nakita ko, strong kaya. Tsaka, pwede mong sabihan yung bata I'm just here. Pag nahirapan ka, tawag ka lang. Iba ang nagagawa ng may kasama. At ang Diyos ay ganun. Kaya nga ang pangalan niya ay Emmanuel. Diba? Binigyan siya ng, basahin mo yung Bible, and His name will be Emmanuel. Wherein the meaning is, God is with us. Kaya pagka nahihirapan ka, kasi kinakaya mo, ibato mo sa Diyos, sabihin mong, Lord, alam mo naman di ko kaya ito Ikaw ang lakas ko. Please, take over. Ako, mahilig ako sa take over Lord, take over. Hirap na nito, hindi ko na kaya. And God is faithful. Iyon ang pinakamahalagang gusto kong ikwento sa inyo today. James chapter 4 verse 8. Draw near to God. Tumawag ka sa Kanya. At kung ang feeling mo ay parang hindi siya nakikinig, reviewin mo yung sarili mo sa gabi. Ano ibig sabihin ng review? Examination of the conscience. Ako ba ay merong hindi pinapatawad? Kasi ang Diyos hindi nakikinig sa unforgiving person. Kasi katwiran nga niya, kung hindi mo kaya magpatawad, hindi mo makukuha sa akin yan. At kung hindi kita pinatawad, hindi kita pwedeng pakinggan. My gosh, nandun sa Our Father, forgive us. Baliktarin mo, do not forgive us because we don't forgive. Gawin mong proper yung position. Forgive us as we forgive. Yung kung paano kami magpatawad, yung talagang erase, Lord, ganun din ang ina-expect kong forgiveness na bibigay mo sa akin. Kasi ganun mag-forgive si God Talagang erase. Ang tanong, ikaw ba pag nag-forgive talagang erase? O pabalik-balik ka doon? Okay? So, napakaganda ng buhay kung alam mong may backup ka. And si God faithful, hindi ka iiwan. Okay. Yan na muna guys. Be happy.